Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Carangelo L. Villamiel, ang magsisilbi ninyong lecturer ngayong araw na ito. Ang pamagat ng aking lesson na i-discuss ay ang mga bayolenteng palabas sa media. Sa lecture na ito, hindi ako papakita ng mga video na nagpapakita ng bayolente, bagkus papakita ko ang mga tsoryang umiikot sa pagiging bayolente ng mga palabas sa media. So, bago tayo magsimula, magkaroon muna tayo ng konting activity na syempre may puntos ito. Through a voice message, isesend nyo yung inyong sariling pagkakakanta nung The Magic Flute Queen of the Night. The Magic Flute Queen of the Night. Yung ayun. Sa voice message, kung pwede sa GC na lang or sa mismong PM sa akin. Yan. Sa ating pagsisimula, hayaan muna nating discuss tayo ng mga tsorya or mga babasahin na nagdi-discuss ng violenteng palabas sa media. So una, ayon kay Sparks 2010 sa kanyang aklat, kanyang sinabi na maraming pag-aaral nga ang nagsasabing mataas ang antas ng paniniwala na ang panonood ng mga violenteng palabas ay nakakapagpataas ng antas ng agresibong pag-uugali, bagamat sa punto ng estadistika, ang epektong ito ay hindi gaanong malaki. Maraming mga salik na dapat isaalang-alang sa pagiging agresibo ng tao, at ang panonood ng violenteng palabas ay isa lamang sa mga ito. So, ang maaaring interpretasyon dito ay kung ano yung mga napapanood natin, siguro is na re-reflect na din sa kung anong aksyon natin na ginagawa sa araw-araw. Kung pinapanood natin ay may mga patayan, magkakaroon tayo ng parabang background knowledge tungkol sa mga yan, at maaaring i-apply din natin sa pang-araw-araw nating gawain. Dumako naman tayo sa pag-aaral ni Gentil noong 2017 na ang dinidiscuss naman dito ay yung bedroom media o meron tayong sariling media na naa-access sa ating sariling silid tulugan. So dito, ang pagkakaintindi ko dito ay meron tayong cellphone o kaya computer na nagagamit sa sarili nating silid na kung saan napopromote yung pagiging private sa isang bata or meron silang privacy na nakukuha. So, yung mga bata ay nagdudulot ng madalas na pagtutok dito na nagiging sanhi sa mga pagliban sa mahalagang gawain tulad ng pagbabasa at pagtulog. Ito ay nauuwi sa negatibong resulta gaya ng mahinang performance sa paaralan. So, ang focus ng pag-aaral na ito or babasahin na ito ay yun nga, dahil meron silang sariling device na nagagamit, mas nagkakaroon sila ng freedom na walang control ng mga magulang, yung tuloy-tuloy pa lang sa pagsiselfon kahit may mga bagay naman na dapat pagtuunan na katulad nga ng pag-aaral na kung saan yung mga dapat gawin at dapat isaalang-alang ay nauuwi sa wala, at yung performance nga ay naapektuhan kasi ang purong focus na lang nila or purong nasa isip na lang nila ay yung mga napapanood nila sa kanilang cellphone, nilalaro nila. At siguro evident na rin ito sa panahon natin ngayon, lalo na't yung mga bata, pagkapanganak nila ay ang nagiging libangan nila ay yung mga cellphone. At siguro malalaman nyo rin yun or nakikita nyo rin yun sa inyo kung may mga bata man sa inyo na imbis na yung mga traditional na mga laruan ay cellphone na ang tinututok at nagsisilbi yung parang distraction sa mga bata para hindi magulo yung mga magulang. Yan. Ganun mostly yung setting na nangyayari. At ayon rin sa babasahin na ito, hindi lang yung mga school performance ang naapektuhan. Syempre, yung katawan din ng bata kung ikaw naman na nasa loob lang ng kwarto at yun nga, nadidistract ka na at hindi mo na namamalayan kung anong oras na, ay
yun, magdudulot din ito ng sakit sa katawan tulad ng obesity or minsan yung mga ulcer na nalilibanan na nila yung dapat oras na pagkain nila. Which is na naranasan ko rin ito nung panahon ng pandemya na kung saan dahil nga nakamukmuk lang tayo sa loob ng bahay at hindi makalabas, cellphone na lang or yung social media na lang yung nagiging panlibang natin sa mga sarili natin at hindi na halos natin mamalayan na yung span ng buong araw na yun ay nauubos na lamang sa paggamit ng cellphone. Which is hindi naman masisisi yung mga tao kasi wala naman sila pupuntahan or wala namang ah, magagawa kasi nasa bahay lang naman. Pero parang pareho na rin siya doon sa pinapahiwatig nung teksto na pag meron ka sariling cellphone or sariling media na nagagamit, yun, napapabayaan na rin natin yung ating mga katawan at nagdudulot ng obesity at iba pang mga sakit. So ngayon, dumako naman tayo sa ilan sa mga tsorya na may kinalaman sa media. So, under nito ay meron tayong dalawa, which is yung tsorya na may kinalaman sa normative media at yung isa ay ang effects of media. So, dumako muna tayo sa normative media. Ang normative media ay tumutukoy sa tsorya o prinsipyo na nagsasaad kung paano dapat kumilos o paano dapat gamitin ng media tulad ng mga pahayagan, radyo, telebisyon at internet ang kanilang kapangyarihan at kalayaan sa isang lipunan. Hindi ito naglalarawan kung ano ang nangyayari, hindi kung ano ang dapat mangyari batay sa mga mithiin at pagpapahalaga ng lipunan. So, ang nais lang ibigay na meaning nito, ang normative media is yun ang behavior na dapat meron kung ano, na dapat meron ang isang media. Yun ang dapat nilang gawin or yun yung gampanin nila lalo na ang media ay isa sa mga makapangyarihang sector sa isang community dahil nga meron silang kapangyarihan na magsabi ng mga impormasyon na madalas naman pinaniniwalaan ng mga tao or lagi naman pinaniniwalaan ng mga tao. Parang yung kapangyarihan na yun is dapat makontrol at dapat sa mabuti lamang ginagawa. So, under ng normative media ay meron tayong 5. Ang tsoryang authoritarian, free press, social responsibility at development media at alternative media. Yan. So, ang unang-unang example or ang unang-unang tsorya sa ilalim ng normative media ay ang tsoryang authoritarian. Sinasabi dito na pinaniniwalaan ng tsoryang authoritarian na ang lahat ng media at komunikasyong pampubliko ay kailangan sumailalim sa superbisyon ng kinauukulan na kung saan ang mga pahayag o opinyon na bumabangga sa matatag na lipunan at politika ay kailangang ipagbawal. Ang ganitong uri ng paniniwala o prinsipyo ay ginagamit sa mga pambihirang pagkakataon bagamat ito ay sumasalungat sa karapatan ng tao na magpahayag. So, kahit na meron silang freedom to say what they want, dapat kontrolado pa rin ito ng mga kinaukulan. Hindi naman sa kontrolado na lahat pag ayaw ng gobyerno ay ipagbabawal na siguro dahil nga nakasaad dito na ang pambihirang pagkakataon. So, magbigay tayo ng isang example. So, kunwari, yung halos mga napapanood ninyo sa palabas na hindi sinasabi yung totoo sa taong bayan kasi nga maaaring magdulot ito ng mga panic o kaya yon dahil dun sa pagbabalitang iyon kung ano-ano na ang pumasok sa utak ng mga tao lalo naman ang mga Pilipino pag merong nakita sa internet is halos paniniwalaan din na mga chismosa mga Pilipino. Yun nga ang example nun pag kunwari hindi na control o hindi ito sumailalim sa authority, merong chance na magpanic ang mga tao. So pag kunwari may zombie apocalypse na, pinili na sabihin agad yung sitwasyon na iyon. Ang mangyayari, ang mga tao ay magdadagsaan sa mga
tindahan para mag-ready sa darating na sakuna. Pupuntahan sila sa iba-ibang lugar na magko-cause ng kakulangan sa mga supply, lalo na sa mga pagkain na kinakailangan sa survival talaga ng mga tao. So yun, ang teoryang authoritarian, kailangan pa ring sumailalim ng media sa authority, lalo na sa mga pambihirang sitwasyon na kung anong may isip nyo sa pambihirang sitwasyon. Ang next na teorya naman sa ilalim ng normative media ay ang free press. Sa isang lipunang matatag na katulad ng Pilipinas, ang free press ay laging isinasaalang-alang na kung saan ang ganap na kalayaan ng tao na magpahayag at ang operasyong pang-ekonomiya ng media ay hindi kailangang panghimasukan ng media sa kahit na anong aspeto. Ang isang maayos na market ay kailangan solusyonan ang lahat ng usapin ng obligasyon ng media at pangangailangan ng lipunan. So dito nga, free press. Papasok dito yung pagiging democratic country natin na kung saan nabibigyan ng kalayaan ng mga tao na magpahayag ng kanilang nais sabihin sa lipunan, lalo na yung mga controversial na topics. So, lalo na kung saan ngayon ang panahon natin is usong-uso na yung social media, ay yung mga tao ay may freedom na kuwari mag-video sila at i-post nila sa Facebook kung ano yung kanilang mga hinaing, kung ano yung mga nais nilang sabihin sa iba't ibang tao, lalo na sa mga topic kunwari yung panahon ngayon, yung corruption, mga flood control projects na yan, yung mga bagyo, yun, nasasabi nila gamit ang media ang kanilang nais sabihin at nayu-utilize nila yung kalayaan ng tao na magpahayag tungkol sa mga bagay na dapat nilang sabihin. Yun, dahil nga ang focus ng freedom of speech is i-include lahat ng tao, kasi nga ang lahat ng tao naman ay may kinalaman sa isang bagay. Hindi pwedeng hindi pwedeng iisa lang yung gagalaw or iisa lang yung may iisa lang yung may role na magbigay ng impormasyon sa iba't ibang tao, kasi nga yun nga, uso naman ang social media. So why not sabihin na lang natin sa iba, or yun, free press. Next naman na teoryang pag-uusapan natin ay ang teorya ng social responsibility. Ang teoryang ito ay ang modipikadong mukha ng teoryang free press, na kung saan ay binibigyan ng mabigat na tungkulin ang media na malaya, subalit kaakibat ng kalayang ito ay ang tungkulin nitong lalong higit sa larangan ng broadcasting sa lipunan. Sinasabi sa teorya na ito na kapakanan ng higit na nakakarami maisasagawa ang pagtupad sa tungkuling publiko o pareho. Ang ganitong paniniwala ay madalas na makikita sa Europa at sa pamamagitan ng profesional na pasariling regulasyon, interbensyon ng mga bansang sumasailalim sa impluwensya nito. So, ang pinapahiwatig lamang ng tekstong ito na ang media ay, sabi nga ng normative media, ay gampanin ito. So, ang media ay may mabigat na tungkulin. Yun ay ang magbigay lagi ng impormasyon sa mga tao, kahit na kung ano man ang nangyayari, or lalo na may mga nangangailangan naman ng ganitong impormasyon. So, magbigay tayo ng example. Ang isang example ay tuwing may bagyo. Hindi pwedeng may bagyo, itigil lahat ng mga trabaho or ganito. So, napapansin nyo rin naman, or siguro alam nyo naman, na tuwing may bagyo, hindi pwedeng matigil yung pagbabalitang iyon. Kailangan ng mga tao ng news updates, at yun nga, kung kailangan ng tao ng tulong, yung parang ang mga balitang iyon ang magsisilbing medium para ipahayag sa iba't ibang tao sa iba't ibang lugar na ganito, ito yung mga hotline na pwede nyong tulungan, ganito na yung nangyayari sa lugar na ito. So yun nga, kahit anong mangyari, kailangan ay may media na handang umagapay sa
mga tao. So, hindi basta-basta lang ang media, bagamat may kalayaan sila na magpahayag ng kung ano man. Pero doon sa kalayaang iyon ay may malaking responsibilidad. Yung parang kay Spider-Man na with great power comes with great responsibility. Kung may kalayaan kang ibigay o magpahayag ng mga balita or impormasyon, kailangan yung impormasyon na yun ay yun nga, makakatulong sa ibang tao at tuluyang magampanan or dapat ma-fulfill nila hanggang sa huli yung kinakailangan ng mga tao, which in this case, do sa example natin is yung update sa mga bagyo or kung ano mangyari. Siguro, ang isang example na rin ito, yung siguro na-feel nyo rin is yung pagpawala ng pasok. Yun. Ang next na tsorya natin pag-uusapan ay ang development media. Ang tsoryang development media na karaniwang ginagamit sa mga bansang may mababang antas ng ekonomikong pag-unlad at may limitadong mga pinanggalingan ay kinakikitaan ng ganitong anyo ng tsorya na nagmumungkahi ng kalayaan bagamat kailangan ay kailangan sumailalim sa kahingian ng ekonomiko, panlipunan at pampulitikang pag-unlad. So, ang ipinapahiwatig lang nito ay ang behavior ng media kung nasasaad sila sa ganitong sitwasyon na kung saan yun nga, merong kababaan ng antas ng ekonomikong pag-unlad, kaya yun, naapektuhan din yung kalayaan ng media. Siguro, isipin natin ang sitwasyon na yan sa ganito. Mayroong nais ipahiwatig yung isang media, pero dahil nga sa kahingian ng ekonomiko, panglipunan at pampulitikang pag-unlad ay hindi magawa. Ang behavior ng media na nasasailalim sa ganitong sitwasyon ay nagiging under pa rin siya ng mga needs or mga parameters ng mga ekonomiko at panglipunan tsaka pampulitikang pag-unlad. Kaya yun, kahit na ang karakteristik naman ng isang media ay maging malaya sa pagpapahayag ng impormasyon is dahil nga under sila ng sitwasyon na ito ay hindi nila magawa or ang behavior ng kanilang media ay hindi gaanong kalaya. May limitasyon pa rin. Dumako naman tayo sa susunod na tsorya na ang alternative media. Ang tsoryang alternative media mula sa kritikal na panlipunang perspektiba ay nagsasabing ang dominanting media ng matatag na lipunan ay maaaring hindi sapat batay sa kahulugan nito sa maraming pangkat ng lipunan o maaari namang labis-labis sa ilalim ng kontrol ng Estado at ibang otoridad o mayayaman. Pumapabor ang ganitong uri ng tsorya sa media sa malalapit na grassroots ng lipunan, small scale, participative, aktibo at hindi komersyal. Ang kanilang tungkulin ay magpahayag para sa lipunan at para manatiling buhay ang kanilang radikal na kritisismo. Sasabi nga dito na ang alternative media or ang katulad ng behavior ng media nito ay isang bias na media. Yun ang akin naintindihan. Na ang media o ganitong uri ng media ay naaapektuhan ng mga bias lalo't lalo na kung kontrolado yung isang type ng media. So, nasabi nga kanina na control ng isang estado at ibang otoridad o mayayaman. Ibig sabihin, merong pagkutingting or may konting nababago dahil nga yun, ayaw nilang ipakita na ganto ang isang bagay or ganto ang katotohanan kahit na mali yun. Yung mali na baguhin or i-rewrite pa yung mga dapat namang ibinabalita para lamang maipakita na ganito yung kanilang personalidad, ganito yung kanilang ganito sila. No? Kahit peke naman, ipapakita nila yung magandang side nila or yung fake na profile nila para maipakita na ganito sila, na yung mga pinaniniwalaan nila ay tama. So, inaayon yung media sa kung ano yung mga perspektibo or mga profile
na nais ipahiwatig ng isang lipunan. Pwede rin itong yung ipakita lamang yung mga pangit na side para ganito yung ipakita, yung radikal na kritisismo, ito lang yung makikita ng bayan na kung saan nga pag yung mga tao naman nakita itong gantong bagay, syempre paniniwalaan nila ito. Dahil nga ang media ay malakas na uri ng sandata ay yon ni-utilize ito kahit ng maling tao o yung masasamang tao. Pinapakita nilang mabuti or masama ang isang bagay para lang mag-align ito dun sa nais nila or sa goal nila sa paggamit ng media. Dahil tapos na tayo sa mga tsoryang nasa ilalim ng normative media, ay dumako naman tayo sa isa pang uri ng mga tsorya. Yun ay ang effects of media or ang epekto nito. So, sa ilalim ng effects of media, ay meron tayo iba't ibang mga tsorya. Una, direct effect models, agenda setting theory, tsorya ng uses at gratification, symbolic interactionism, tsorya ng spiral silence, media logic, at cultivation analysis. Dumako agad tayo sa unang uri nito. Ito ay ang direct effects model. Ang modelo o tsoryang ito ay nag-uugat sa malawakang pangamba na ang mga mensahe na nadulot ng mass media ay makaimpluwensya sa kultura ng tao higit sa impluwensyang maaaring magbuhat sa pamilya at komunidad. Pinaniniwalaan ng modelong ito ay pasibong tinatanggap ng manonood ang mensaheng dinadala ng media na kung saan ay magpapakita sila ng inaasahang tugon sa naturang mensahe. Ang nais lang ipahiwatig ng tsoryang ito, so from the word itself, yung direktang epekto nito sa mga audience, which is yung mga tao nga. Yung, kumbaga, yung mga message na ibibigay ng media ay maging isang dahilan upang magbago yung mga natural na gawain ng isang tao or magbago yung isang kultura ng tao. So, nasabi dito na passive, ibig sabihin, hindi man yung pagkabigay agad ng media ay magbabago agad. Yung unti-unti bang babaguhin ng yung mga kinagawian ng isang tao dahil lamang sa mga impormasyong na ibibigay ng mass media. Kunwari, kung mababalita man na kunwari ay uso na ang mga pagnanakaw or uso na yung mga masasamang gawain sa isang lugar, ay mag-eepekto ito na magiging mas cautious yung iba-ibang tao, mas magiging magkakaroon sila ng anxiety sa bawat ginagawa nila. So, doon sa example na yun, may papakita natin na yung dulot ng isang media na maging isang dahilan upang magbago ang isang society o community sa mga gawin nila. Kasi nga, yun nga, naibigay ng media yung ganoong mensahe. So, syempre, dahil ang media naman yung pinaka-main source of information, is mas paniniwalaan yun ng tao. Dahil nakatanggap sila ng ganoong balita, ang choice nila is mag-adapt doon at maniwala sa ganoong mensahe. Yun yung pinapakitang inaasahang naturang tugon sa mensahe. Ang susunod na tsoryang ating tatalakayin ay ang agenda setting theory. Ang agenda setting theory ay nagsasaad na ang mass media ay ang may kapangyarihang tukuyin kung anong mga issue ang bibigyang pansin ng publiko. Ibig sabihin, kung anong mga paksa ang madalas na binibigyan diin ng media ay siyang nagiging sentro ng diskusyon at interes ng lipunan. Sa halip na mag-impluwensya ng pananaw ng publiko, ang media mismo ang nagtatakda kung ano ang mahalaga. So para dito ay napakasimple lamang. Yung media ay meron silang mga tactics para yun ang bigyang focus ng mga audience nila ng mga tao. So, bigyan natin ng example ulit. Is yung nakakuha natin example kanina, tuwing may bagyo. Kapag may bagyo, napapansin nyo ba na laging ang balita, kahit iba-ibang balita man yan, bagyo pa rin yung ipapakita. Kasi nga, yun nga yung nais
ipahiwatig nga or ipabalita ng media or kung ano-ano mang media na kapag may bagyo, yun yung mas focus nila para ipakita na ganto naging epekto ng bagyo, kung gaano ba siya kalakas or ano yung intensity ng bagyong iyon, lalong-lalo na sa Pilipinas. Yung media ay may kapangyarihan na mag-assign or magtakda ng isang uri ng paksa sa media, sa kanilang platform. So, yung media, yung nagsasabi, hindi yung iniimpluwensahan lang yung mga tao, kundi sila na mismo yung nagtatakda, sila na yung nagseset from yung sa word ng theory na ito, sineset nila yung agenda or sineset nila yung pinakang focus na dapat ng mga tao. Sila yung may kapangyarihan na, yun nga, sabihin kung, ay, gagi ka. Ulit. Yan. So, isa pang halimbawa, kapag mas binibigyan ng publisidad ang isang artista o pelikula, nagiging usap-usapan ito ng mga tao kahit negatibo man o positibo ang balita. Ayon sa pag-aaral nila Deering at Rogers 1996, napapatunayan din na sa pamamagitan ng media campaigns tulad ng patalastas at public relation, nagiging isang pampublikong isyong pangkalusugan ang anti-smoking imbis na simpleng personal na usapin lamang. So, yun. Ang media, uulit-ulitin lang natin, ang media ang nagtatakda ng isang focus or paksa sa isang platform. Kumbaga, kung ito yung ipinapakita at paulit-ulit na pinapakita, yun yung nais nilang ipahiwatig. So, magbigay pa tayo ng isang example. Siguro ay, kunwari, may isang napakalaking controversy na nangyayari. Flood control projects. Yun. Nung una, ang gagawin lang yan, mag-i-introduce ng yung isang media, mag-i-introduce ng isang problema na may kinalaman doon sa flood control projects. Yung magbibigay ng isang example, tapos sa susunod na balita, ganun uli, pero sa ibang lugar naman, tapos yung sa susunod na balita, kung ano yung epekto nito. So, ang pinapahiwatig ng example na yun is yung media mismo ang nagtatakda paulit-ulit man, pero ito yung pinaka-focus nito na tinatakda nila kung ano yung dapat pag-usapan ng mga tao. Maaaring ang goal nila is mamulat yung mga tao na ganito na yung nangyayari or gamitin nila yung kapangyarihan ng tao na magawa ng solusyon para sa ganitong mga problema. Ang susunod na tsorya na ating pag-uusapan ay ang tsorya ng uses at gratification. Pinaniniwalaan ng tsoryang ito na ang mga consumer ay gumagamit ng media upang mapagbigyan ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. Ang ugnayan ng media at kaharasan ay ang malinaw na larawan na mapaggagamitan ng tsoryang ito. Yan. Dahil nga yung media ay nagbibigay ng mga gantong impormasyon or gantong content sa mga tao, syempre hinahanap-hanap na ito ng mga tao. Nagiging main purpose ng media na magamit ng tao upang maibigay kung ano ba yung kanilang kagustuhan. Kunwari, ang isang market ay nag-introduce ng gantong product. Yun. At dahil nga nagustuhan ito ng mga tao at yun ang naging focus ng kanilang market. Ano pa bang gagawin ng isang market kundi ibigay yung mga trendy at yung uso na mga product. Yan. Ang nagiging role na lang ng media ay magbigay ng mga pangangailangan ng kung anumang audience or consumer nga, kumbaga, ayon sa tsoryang ito, kung ano ba ang kanilang mga kailangan na impormasyon or yung content katulad nga nung karahasan na nasabi kanina. Ang sunod na tsoryang nasa ilalim ng epekto ng media ay ang symbolic interactionism.
Ang symbolic interactionism ay teoryang nagsasaad na ang pagbuo ng sarili at ng kahulugan ng mga bagay ay nagmumula sa interaksyon ng tao sa kapwa niya. Ang pakikipag-ugnayan ay nakabatay sa mga simbolo na pare-pareho ang pagkakaunawa ng tao batay sa kanilang kulturang pinagmulan. So para sa explanation ng teoryang ito is siguro isang bagay na is yung pag-wave ng isang tao bilang isang way para magsabi ng hello or pag pag hello sa isang tao. Yung mismong pag-wave na yun ang nagiging simbolo para sa isang gawain na yun. Paano pumapasok ang media sa ganitong paraan? Ang media ay, yun nga, marami itong form, maraming impormasyon ang napapaloob dito at yung media ang isang source sa pagkuha ng mga tao sa mga trends at uso ng mga bagay. Kumbaga ay yung mga salita man yan, na alam naman natin kahit tayo mga estudyante ay nakapaloob dito yung mga salitang nauuso ngayon na yan, alam nyo na yung mga bagay na yun. Salita, gawa, or even yung mga bagay na nagsisilbing simbolo ng isang konsepto or ang isang kultura ng kultura ng mga tao. Sa symbolic interactionism, ang pinapakita lang nito ay yung ano ba yung epekto ng media sa mga pagsisimbolo ng iba't ibang bagay. Yun nga, yung galing ng mga simbolong ito sa media. Yun, dahil masyadong sobrang connected ng iba't ibang bagay or iba't ibang platform sa atin. Yung mga videos na galing dito, pwedeng makita doon. Galing Facebook, makikita sa TikTok, yun. At yung mga na ipapakalat or na ipapa-impluwensya sa mga taong yun ay dulot ng paggamit ng media. Yun lang. Sa larangan ng media, ginagamit ang teoryang ito upang maunawaan kung paano nakakaapekto ang media sa lipunan sa pamamagitan ng paglikha at pagpapalaganap ng mga simbolo. Ayon kay Jenson Boyd, ang simbolong ito ay maaaring makaapekto sa paniniwala at pagkilos ng mga individual. So yun nga, sa mga nasabi ko nga kanina, yung mga simbolo na sinasabi ay maaaring makaapekto sa mga tao. Kunwari, yung mga geng-geng na mga salita, pwedeng i-absorb na yun ng mga tao at doon sila magbase ng kanilang personality. Yun. Kung may napapanood man kayo, mayroong isang tao na yung pagsasalita niya is compare na niya or yun na mismo yung ginagamit niya sa everyday life niya. Yan. Isa yun yung magandang example. Search nyo na. Ang next naman na teorya ay ang teoryang spiral silence. Ang teoryang ito ay napakadali lamang explain. Nasasaad sa teoryang ito na ang mga taong may pananaw na kakaiba o salungat sa karamihan ay kadalasang nananahalip upang maiwasan ang pangungutya o pag-isa sa lipunan. Dahil dito lumalakas ang dominanting opinyon habang lalong napapatahimik ang minorya. So dito, dahil malakas kayong media, magkakaroon, syempre hindi naman mawawala yung two sides nan. At syempre, merong magiging dominant at merong magiging mas mahina. Ang mangyayari doon, dahil dominant yung isang bagay, hindi naman sila mapipigil. At kung mas mahina yung opinion ng isa, or mas mahina yung side ng isa, alin bang mas paniniwalaan mo? Yung pinaniniwalaan ng nakararami or pinaniniwalaan ng mas kaunting tao? Yun nga, dahil nga mas maunti sila, parang nafe-feel nila na hindi malakas yung ganitong uri ng impormasyon. At mas pinipili na lang nila na manahimik na lang. At dahil, kaya tinawag itong spiral silence kasi paulit-ulit na lang nang nangyayari yan. Kumbaga, kung dati man ganun nangyayari, hanggang sa ngayon ay ganun pa rin. Maaaring dahil nga nabubuli yung isang opinion or parang hindi na binibigyang pansin kasi nga hindi naman yun yung pinaniniwalaan ng marami. Yun. At merong nagkakaisang lipunan na handang bumatikos sa iyo kapag nasabi mo yung impormasyon na yun.
May malaking papel ang media sa prosesong ito dahil sa pagbibigay diin nito sa mga opinyong sinasang-ayunan na nakakarami. Ayon kay Papacharisi, 2009, kapag may pinagtuunan ng pansin ang media ang isang panig, nagreresulta ito sa pagsang-ayon o consensus habang patuloy namang nananahali ang mga may salungat na pananaw. Kumbaga, parang ganito, yung voting natin sa sarili-sarili nating classroom or yung sa atin mismo sa klase natin, ano bang nangyayari? Hindi naman yun na lahat tayo boto si ganito, lahat tayo yun, gusto natin 'to. Hindi naman 'di ba? May maunting portion pa din ng mga tao na pipili nung iba salungat dun sa isa. So, alin ba mas pipiliin? Eh di yung mas majority. Yan. Yung mas majority na vote ang mas ipa-priority ng mga tao. Yan. Ano mangyayari dun sa minority na hindi napili? Siyempre, tatanggapin yung loss at yun, tahimik na lang. Sunod naman ay ang media logic. Pinaniniwalaan ng tsoryang ito na ang karaniwang format at estilo ng media ay may tuturing na pamamaraan sa pagbibigay ng pananaw sa mundo. Yun nga, ang pinaka-main purpose naman ng media ay magbigay ng impormasyon. At through time na mas naho-hone yung skills na ito at mas nailalabas yung pinakamagandang technique kung paano nga ba masasabi ng isang media yung impormasyong ito. So, yun nga, dahil na ibibigay ng media kung ano yung impormasyong nais niyang ipahiwatig, parang naibibigay na rin niya kung ano ba yung pananaw niya sa mundong kanyang kinasasangkutan. Ang media nga ay ang platform para ibigay kung ano-ano ba ang mga perspektibo ng iba't ibang tao na nabubuhay sa mundo. Yan. Through time, mas napapalakas ito ng mga tao at evident naman ito kung saan nga may changes sa nangyayari sa iba-ibang media format ay sa mga wordings, kung paano nila tayo nakukuha or kung paano na hihimo kung ating damdamin. Yan. Ang media ay yun, napakalaki na ng pinagbago compared sa dati. Kaya yun, mas naibibigay nila yung best nila kung paano nila magkakaroon sila ng mark at paano nila maitatatak yung kanilang pananaw sa mundong ito. Amen. Ang huling tsorya ng media na aking itatalakay ay ang cultivation analysis. Ang tsoryang ito ay naniniwala na ang sobrang paggamit ng media ay maaaring magbigay sa tao ng isang ilusyong pananaw ng katotohanan batay sa pinakamadalas ulitin at mga consistent na mensahe sa partikular na medium. Sinasabi sa tsoryang ito na ang isang tao na madalas manood o gumamit ng media ay maaaring makabuo ng isang larawan ng katotohanan na hindi naman umiiral sa katotohanan ng buhay. Madali lang naman yung explanation nito at base doon sa pagbabasa na yun, makukuha agad natin yung meaning. So, para mas further elaborate, magbigay ulit tayo ng example. Siguro ang nakakatawa man or hindi man masyadong malakas ito na example ay yung sa mga lolo't lola natin na pag nanonood sila, lalo nabigyan ng cellphone yung lola ko, ay kung ano yung makita nila sa Facebook, kung ano yung lumalabas sa kanila, yun, pinapaniwalaan nila. Kunwari, yung COVID daw, gawa daw na yun ng mga demonyo. Gawa daw yun ni Satanas para daw i-challenge yung tao. Parang ganun. Kahit wala namang patunay or wala namang, yun nga, evidence na yun nga ang totoo. Yun na yung tumatakbo sa isip nila lagi na parang iko-connecta nila lagi dun sa false reality na ginawa nila. So, yun. Based doon sa mga napapanood sa media or nakukuha nila impormasyon sa media is nakakabuo na sila ng isang bagay na kahit hindi naman totoo is sa kanila parang kapani-paniwala. Siguro is ang isang example pa nito ay yung sa mga anime lover. May isang genre doon na
sci-fi na kahit di naman totoo yung pagre-reborn uli. Yan. Parang sa aking experience, parang pinaniwalaan ko yun na kapag namatay ako, mabubuhay uli ako, tapos mapupunta ako sa ibang mundo. Yung ganun. Dahil sa paulit-ulit ko ng panonood ng ganong uri ng genre ng anime ay yun, pinaniwalaan ko na siya at nagkikiling na ako dun sa ganoong belief na may ganoong bagay na pwede kang ma-reborn sa ibang mundo. So yun. At doon na lang natatapos ang aking presentasyon at ang aking lecture. Sana ay may natutunan kayo. Ang aking evaluation na ibibigay sa inyo ay akin na lang ipopost sa GC para inyong gawin. Maraming salamat sa pagkikinig hanggang sa huli. Thank you po. Ingat. Bye-bye.